Maging ang mga ospital, meron din mga kwentong sabay na kapanapanabik at kahindik-hindik. Totoo kaya ito o mga urban legends na gawa-gawa ng ilan? Hospital Urban Legend number 1. Normal lang na may makasabay na doktor, nurse at pasyente nakasakay sa wheelchair sa elevator ng isang ospital. Pero anong gagawin mo kung bago ka pa man makatapak sa floor ng bababaan mo ay biglang sabay-sabay na maglalaho ang tatlo? Hospital Urban Legend number 2. Kahit anong mangyari ay wag na wag ka raw papayag na mailagay sa isang partikular na kwarto ng ospital na ito. Dahil tuwing araw ng linggo, ganap na alas 11 ng umaga, ay basta na lang daw nawawalan ng buhay ang sino mang pasyenteng nakakonfine dito. Hospital Urban Legend number 3. Sinasabing kapag napatingin ka raw sa crack ng bintana ng patient's room na ito, tatampad sa iyo ang isang buntis na nakapigti. At ang pinaka nakakilabot pa dito, kahit palitan pa daw ang salamin ng bintana, kusa itong nababasag at sisiwang na naman ang katawan ng babaeng nagpatiwakal. Katotohanan o haka-haka, ikaw ang humusga. Urban legend, nakakatakot. Oo, pero kaya naman tinawag na urban legend kasi, well, may possibility na pwedeng totoo, may possibility na hindi. Diba? Pero daming ikot ng storyang yan, ano? Matagal na nating alam yan. Diba, narinig mo yung kwento yan? Ano yung kinakatakutan mo doon sa lahat ng nakita mo, kuya? Madami. Pero yung mga past natin din, nakakatakot eh. Parang Yung hindi mga ko yata baliktad na kaya tao. yan. Parang hindi ko kakayanin kung sakali mang maranasan ko yung mga yan. Mahirap. Titili lang talaga ako. Paano kung... Ay, sorry. Yes, sweetheart. Paano kung sa extra challenge, bigyan kayo ng challenge na gano'n na Pumunta kailangan sa kayo... isang haunted house. Yes! Matulog sa isang haunted house. Tumili Pwede ba lang request? talaga ako. May papupuntahan akong bahay sa inyo. Yung pinuntahan ng Next ating na po tayo. Ano yung paranormal investigator. Puntahan niyo yun. Natakot. Try lang. Try lang. Wala Alam lang. mo, kaibigan tayong dalawa. Love kita, di ba? Okay. Takutan lang. Yes, Hot TV would like to say thank you to Miss Rhea Tan of Savers at Lion Depot and Moss Manila. Thank you very much. Thank you also to Bella Medical Group, Sexy Chef, Fresh Look Daily Contact Lenses, Logic Jeans, thank you, Mixed Gems, Fine Jewelry, Gold's Gym, and thank you to Sexy Solutions by Bello. McDonald's and Victoria Court, and of course, Pacific Blue Shades and watches for supporting my concert. Thank you very, very much. Yes. And thank you rin po mga kaibigan sa Nails and Spa along Scout Tuazon and Neil Roses. At yung friend ko si Susan Lim and Agnes, nagtayo din ng Nails Cocktails along Morato. Puntahan nyo rin po yan. And hello to my friend Roquel Malangin. And yes na yes, Alan Reyes, thank you for watching us. At siyempre, binabati ko lang ang mga nanonood sa atin sa Barangay Payatas, Batasan Hills, Bagong Silangan, Holy Spirit, at Commonwealth. Thank you for watching. Sorry, bago si belated happy birthday to my cousin Nancy. Mayan, bago ang lahat, Ate Reg, Kuya Dick, thank you dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makasama kayong dalawa. Napakasarap sa pakiramdam. I love you. Thank you, Hot TV. Salamat kay Bambi Fuentes. Siyempre, Temptation of Wife, Monday to Friday, at Extra Challenge, Saturday and Sunday. Sana po panoorin nyo. Thank you. Ayun. Ulitin ko lang kasi isa ako sa excited ha. November 16 na po ang concert ni Miss Regine Velasquez. Panoorin nyo po. Sana may ticket pa. May ticket pa? Meron pa. O, bilisan nyo bumili. Exciting yan. Nako, eto. Tingnan nyo itong susunod. Tik-tik. Tingnan nyo to. Tik-tik, the box office hit. Yay! Panoorin nyo po. Tik-tik, The Swamp Chronicles certified box office hit. On its opening last October 17, tumabo sa takilya ang groundbreaking sa special effects na Pinoy movie ng halos 11 milyong piso. In fact, sa premiere night nito, naging hudyat ang mainit na pagtanggap ng fans sa kalalabasan ng pelikula. Kasabay ang kauna-unahang silip ng mga mismong stars nito sa pelikula nilang halos 2 years in the making. Ngayon ko lang nakita ng buo talaga with yung may sounds and everything. So, I was so impressed. Bawat may highlight bawat 10 minutes. I'm so proud of everybody dahil nga it's a step forward. Everybody took a risk and it's all worth it. Even with all the foreign films that's coming out, we were able to beat the box office from all of them.
And that goes to show the kind of support that our audience have on Filipino movies. We've been hearing a lot of very good reviews about the movies naman. No? So people are actually very positive when they walk out of the cinemas. When we're seeing it in a lot of mga social platforms, people talking about it. Ganda. Ang grabe po, ang ganda-ganda, grabe po. Nakakatakot pang Hollywood. Maganda panoorin niyo, ang ganda-ganda! Something to see, it's so different. Ganda, sana may part 2. Ang gwapo ni Ding Dong. Kasunod ng success nito, pinaghahandaan na ng produksyon ang pagpapalabas nito sa labas ng bansa. Yes, actually may mga inquiries na rin for the international release of this movie. And hopefully, ito ang maging second movie pagkatapos ng The Road. Kailangan natin i-dub sa English para maintindihan nila. Although we're talking to Singapore and Malaysia and Indonesia now. We actually signed up an agreement for a US representation for Tick Tick, The Aswang Chronicles. It's for a North American release. We're sending it to a few festivals, hoping to get an interest on like the buying market for theatrical, video, DVD, Blu-ray release, and also for festival buzz. As lead actor and co-producer, excited si Ding Dong sa iba pang success na hindi malayong maabot ng pinag-uusapan niyang horror movie. Yung monetary investment parang sa akin secondary na yan. Kasi what's important is that we have set something different. Kumbaga na parang something na siguro sana masundan. We are hoping that mas marami makapanood as possible. And going beyond the Philippines is siyempre isa sa mga gusto namin mangyari.